Hello my friends, Shalom! Welcome to Fellowship Online. This is Pastor William Cabral of Philadelphia Missionary Church, ang inyong ka-fellowship. This is my prayer for you, my brothers and sisters. I pray that the Lord's peace, harmony, tranquility, health, wholeness, completeness, soundness, welfare, safety, well-being, prosperity, fullness, and perfectness be with you in the name of Jesus. Amen. In short, Shalom. In our fellowship online, we will discuss nuggets of truth from the Word of God. The basis of our fellowship online is first and foremost God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Hebrew, Elohim. It is written in 1 John chapter 5 verse 7, "For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one." The second basis of our fellowship is the Bible. We believe that the Bible is inspired and the only infallible, impregnable, and authoritative Word of God. It is written in 2 Timothy chapter 3 verse 16, "All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work." Finally, our online fellowship is created so that together we will fulfill the Lord's mandate, the Great Commission to the church, to go into all the world, preach the gospel, and make disciples of all the nations. You can be part of the fulfillment of the Great Commission the moment you share the truth to your family, relatives, and friends. On that note, let us begin our discussion. Reviewin po natin yung mga ilang bagay na napag-usapan po natin dito sa The Blessings of the Blood of Jesus, Part 1. Number 1, the church is bought by His blood. Ang kanya pong iglesia ay tinubos niya sa pamamagitan ng kanyang dugo. Number 2, we have redemption, the forgiveness of sins through His blood. Number 3, we have been brought near to God through the blood of Christ. And number 4, we have peace with God through His blood. Karon po tayo ng tinatawag na kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya tayo na mga anak ng Diyos ay maaari na tayong lumapit sa Diyos free from any sense of guilt or inferiority. Amen po doon. Dadako po tayo sa ating pag-aaral dito po sa The Blessings of the Blood of Jesus. Nandito na po tayo sa Part 2 at makikita po natin kung ano-ano yung mga pagpapalang nakapaloob po dito sa tinatawag na dugo ng Panginoong Hesukristo. Makikita po natin na yung isa sa mga pagpapala, no? He defeated the devil by pouring His lifeblood by means of His death. Ganito po ang sinasabi ng Hebrews chapter 2 verse 14. "For as much then as the children are partakers of flesh and blood, He also Himself likewise took part of the same, that through death He might destroy him that had the power of death, that is, the devil." Para mas maging maliwanag po yan, tingnan po natin kung anong sinasabi sa Tagalog, no? Ang 5, ang sabi pong ganun dito, "Ginapi ni Jesus ang diablo sa pamamagitan ng pagbububo ng kanyang dugo, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan." Sa madaling sabi, nung ang Panginoong Hesukristo ay napako sa krus ng Kalbaryo, ginapi niya ang diablo. Kinakailangang maranasan niya yung kamatayan sa pamamagitan ng pagkapako sa krus ng Kalbaryo, at dun sa krus ng Kalbaryo, nagbubo ng dugo ang Panginoong Hesukristo, at sa pamamagitan po ng tinatawag na shedding of His blood, tayo po ay nagkaroon ng tagumpay dahil ginapi na ng Panginoon ang diablo. Mahalaga pong maintindihan natin yung mga katotohanan na yan. Kaya tayo, we do not fight the devil to gain victory,
but from the position of victory, we declare the defeat of the devil, and then we move on to claim what is ours in the name of Jesus. Importante pong maintindihan natin yon, mga kapatid. Ano ho? Pang-anim, we obtain eternal redemption by His blood. Hebrews chapter 9 verse 12. Neither by the blood of goats and calves, but by His own blood, He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Sa madaling sabi, tayo ho na mga anak ng Diyos ay nakasumpong ng tinatawag na eternal redemption. Yung magpasawalang hanggang katubusan na ibinigay po sa atin ng Panginoong Hesukristo. Tignan po natin ang sinasabi sa Tagalog. Tayo'y nagkamit ng walang hanggang katubusan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ganito po sinasabi ng Hebreo 9:12. At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. O sa madaling sabi, yung pagpasok ni Kristo dun sa dakong kabanal-banalan, binigyan niya ng katiyakan na ang ating katubusan ay magpasawalang hanggan. So in other words, hindi po tayo dapat mangamba doon sa kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon, sapagkat yung kaligtasan na yun ay magpasawalang hanggang katubusan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Napakahalaga hong maintindihan natin yan. Yung isa pang pagpapala na makikita po natin, number 7, our conscience are cleansed by the blood of Christ. Hebrews chapter 9 verse 14 says, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. Mapapansin po natin yung katotohanan na yan, no? Na kung doon sa Old Testament, sila ay nakakaranas ng tinatawag na atonement, the covering of their sins, temporary covering of their sins. How much more shall the blood of Christ? Sa Old Testament, ang ginagamit nila yung dugo ng kordero, literal na tupa, or kambing, o kaya naman baka. Kaya sinasabi dito ng writer ng Hebrew, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God. Anong ginagawa ng dugo ni Kristo? The blood of Jesus purges your conscience from dead works to serve the living God. Para po makapaglingkod tayo sa buhay na Diyos. Nilinis ng dugo ni Kristo yung ating konsyensya. Hallelujah, praise the Lord po tayo talaga doon. Amen. Kaya makikita po natin, napakaganda po ng tinatawag na mga pagpapalang ito na tinanggap po natin sa pamamagitan po ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Ganito po ang sinasabi ng Bible, no? Tingnan pa ho natin. Number 7, ganito ang sabi ng Biblia. Ang ating budhi ay nilinis sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Hebreo 9:14, ganito po ang sinasabi. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo? Nasa pamamagitan, ayun ho, ang liwanag, nasa pamamagitan ng Espiritu Santo ay inialay sa Diyos ang sarili na walang dungis na makalilinis sa ating budhi, ang liwanag po no, sa mga gawang patay upang makapaglingkod sa Diyos na buhay. Ito ho, dapat maging maliwanag sa atin to bilang mga anak ng Diyos. Ang sabing ganun dito, yung dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay inialay sa Diyos. Ngayon, ang Panginoong Hesukristo ho walang dungis. At yung kanyang dugo, nilinis niya, kaya niyang linisin yung ating budhi sa mga gawang patay. Bakit kinakailangan magkaroon tayo ng malinis na budhi sa paglilingkod natin sa Diyos?
Napakahalaga ho nun. Ang makapaglilinis lang sa ating budhi ay walang iba kundi ang dugo ni Kristo. Bakit kinakailangan magkaroon tayo ng malinis na budhi sa pamamagitan ng dugo ni Kristo? Upang makapaglingkod tayo sa Diyos na buhay. Amen. Ganun ho kahalaga yung pagkakaroon ng tinatawag na malinis na budhi. Alam ho ninyo, nung tayo'y pinatawad, nilinis, dahil sa pananampalataya natin doon sa tinatawag na crucifixion, death, and resurrection of the Lord Jesus Christ, binago yung ating buhay. We have been sanctified, no? Ginawa tayong banal. We have been declared righteous. At hindi lang tayo diniklarang righteous, justified, tayo ho ay ginawang righteous, ginawang holy. Nung tayo po'y nakaranas ng tinatawag na muling kapanganakan, binago po yung ating puso at yung dugo ni Kristo, nilinis tayo at binigyan tayo ng tinatawag na budhing dalisay. Nilinis yung ating budhi sa mga gawang patay upang makapaglingkod sa Diyos na buhay. Ganun ho kaganda po yung pagpapala na tinanggap natin sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Heso Kristo. Importante hong maintindihan natin yun bilang mga anak ng Diyos. Number 8, we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus. Yung tinutukoy na most holy place po dito, hindi po yung Old Testament most holy place kasi ho, wala na ho yun, nagiba na yun. Yung most holy place dito, yung tinutukoy doon sa heaven. Ganito ang sabi ng Hebrews chapter 10 verse 19 to 20. Having therefore, brethren, confidence to enter into the holiest. Ano yun? The most holy place. Paano tayo papasok doon sa most holy place? By the blood of Jesus. By a new and living way which He has consecrated for us through the veil. Hallelujah. Amen. So napakahalaga po noon mga kapatid. Tingnan po natin ang sabing ganun dito, through the veil, that is to say, His body. So sa pamamagitan ng katawan ni Kristo, kung maalala nyo doon sa krus ng Kalbaryo, ang Panginoong Hesukristo ay napako sa krus. At doon ho sa krus ng Kalbaryo, nung nakabayubay siya, ang sabi ng Bible nung sinabi niyang it is finished and He gave up His spirit, napunit po yung tinatawag na tabing doon sa templo na naghahati doon sa most holy place at saka doon sa holy place. Ibig sabihin, welcome na ho. Under the New Testament, welcome na ang mga tao doon sa presence of God. Dahil yung katawan ni Kristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, nagsilbing veil. Nung namatay, napunit ho yung veil, pwede na tayong pumasok sa kanyang presensya. Ganito po yung sinasabi sa Tagalog para maintindihan natin bilang mga anak ng Diyos. Ganito po sinasabi. Number 8, tayo'y may kalayaang pumasok sa dakong kabanal-banalan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Tingnan ho natin yung Hebrews chapter 10 verse 19 hanggang 20. Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong kabanal-banalan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Kita ho ninyo yun? Ang liwanag ng sinasabi, may kalayaan nga tayong makapasok saan? Sa dakong kabanal-banalan. Subalit, ano yung paraan ng paglapit natin sa dakong kabanal-banalan? Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing. Alalaong bagay ang kanyang katawan. Madaling sabi mga kapatid, tuwing tayo po ilalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagsamba, sa pamamagitan ho ng pagbubulay-bulay ng kanyang salita, pumapasok po tayo doon sa presensya ng Diyos, doon sa dakong kabanal-banalan. Ang sabing ganun dito, ulitin natin, meron na tayong kalayaang pumasok doon. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Anytime na papasok ka sa dakong kabanal-banalan, kapatid, you are most welcome. May malinis ka ng budhi at maaari ka ng maglingkod sa Panginoong Diyos dahil sa dugo ni Kristo. Amen. Napakaganda pong talata niyan
na nagtuturo sa atin ng mga katotohanan yan. Mga kapatid, nais ko hong i-challenge kayo sa isang panalangin ng pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Sumabay po kayo sa panalangin na gagawin ko bago po tayo magkakaroon ng benediksyon. Amang Diyos, nagpapasalamat po kami dahil sa iyong dakilang pag-ibig, isinugo mo ang iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, napako sa krus, namatay at muling nabuhay upang kami, Panginoon, ay mapatawad sa aming mga kasalanan. Panginoong Hesukristo, bukas po ngayon ang aking puso. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, pumasok ka rito, Panginoon. Manahan ka. Tinatanggap kita ngayon bilang Panginoon, bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po, Panginoon, sa pagpapatawad mo sa panibagong buhay. Higit sa lahat, salamat po sa buhay na walang hanggan. Hinihiling ko, Panginoon, pagdating ng takdang oras, dalhin mo po ang aking kaluluwa sa iyong kaharian dyan sa langit. Ito po ang aking panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ngayong tinanggap mo na si Kristo, the good news is, you are saved. You are cleansed by the blood of Jesus. You are justified by the blood of Jesus. Ikaw ay malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ng Panginoong Hesukristo. Daming pagpapala na tinanggap mo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang Diablo ay hindi mo na dapat katakutan dahil ikaw ay binigyan na ng Panginoon ng tagumpay. Meron ka ng tinatawag na walang hanggang katubusan. Ikaw ay nilinis na sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Nilinis ang iyong budhi sa pamamagitan niya at maaari ka nang pumasok sa dakong kabanal-banalan. Yun ang dahilan kung bakit pwede nating sabihin, truly, you are blessed. Let us have our benediction. Now unto him who is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory, with exceeding joy, to the only wise God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory and majesty, power and authority, both now and ever. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance, smile at you, and give you shalom in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And everybody will say, Amen and Amen. Brothers and sisters, again, you are blessed.